Hello Ken and hello sa lahat ng listeners ng Scream PH. You can call me Rose. 48 years old na ako and currently residing dito sa Canada. Working ako dati as a caregiver sa isang home for the aged dito. Nagsa-sideline din ako dati as assistant sa isang hospice care dito sa Canada. And eventually, nakilala ko na ang husband ko dito na din at bumuo na ng sariling pamilya. Hindi naman ako mahilig talagang makinig ng mga horror stories kasi nga matatakotin talaga ako kahit noong kabataan ko pa. Pero dumaan kasi sa YouTube ko dati yung mga horror stories ng mga OFW, pati na din yung mga stories sa factory at naisip ko may ganito din akong experience dati nung dalagita pa ako sa probinsya namin sa Albay. Strikto talaga ang mga magulang ko lalo na sa akin. 5 kaming magkakapatid at ako ang kaisa-isahang anak na babae. Bunso pa. Kahit yung mga kuya ko, sobrang protective sa akin na halos walang makalapit sa akin sa eskwelahan dahil iisa lang naman yung school na pinapasukan naming magkakapatid. May mga nanliligaw sa akin noon, oo. Pero hindi din nagtutuloy kasi para daw silang dumadaan sa butas ng karayom. Ang dami kasing filter. Kahit tropahin pa nila yung mga kuya ko, sa huling desisyon naman sila bumabagsak. Sa tatay ko. Masyado na ata akong lumayo sa kwento. Pero yun na nga. Siguro mga 19 years old ako nito. College na ako. Dahil nga sobrang stressful ng college life para sa akin. Kapag umuwi ako ng Albay, lagi akong tumatambay dun sa likod bahay namin. Tahimik kasi doon tsaka sariwa ang hangin. Dala-dala ko lagi yung mga paborito kong libro tsaka kaunting merienda para akong araw-araw na nagpipiknik mag-isa. Isang araw, nagulat na lang ako nang sa gitna ng kakahuyan, biglang may lumabas na binata. Normal naman ang itsura niya at hindi ka hinahinala. May dala-dala siyang mahabang yantok. Tapos may malaking parang sako na bag. Ngumiti siya sa akin at nagpasintabi na makikiraan lang siya. Bahagya naman akong tumango at ngumiti sa kanya. Tanda na pinapayagan ko siyang dumaan sa harapan ko. Paglagpas nung binata sa akin, doon ko naisip, saan galing yun? Paano yun nakapasok sa lupa namin gayong may mga harang na barbed wire ang hangganan nang nasasakop namin? Inisip ko na lang na baka nangangahoy o kaya nangangaso. Medyo malawak din kasi yung lupa namin doon na minana ng tatay ko sa mga magulang niya. Hindi din naman bago yung mga nangangahoy sa paligid namin. Yung iba nga, naging kaibigan pa ng mga magulang ko. So hindi na bago sa akin na makatagpo ng mga hindi kilalang tao sa paligid ng lupa namin. Ngunit sa biglang pihit ng tadhana, sa tuwing tatambay ako sa likod bahay namin, lagi na lang napapadaan doon yung binata na yon. Hanggang sa naging magkaibigan kami. Kapag nagdadala ako ng merienda, lagi ako nagpapa-extra para bigyan din siya. Ngunit sa tuwing aalokin ko siya ng pagkain, lagi naman niya itong tinatanggihan. Lagi na lang siyang busog. Nagbigay sa akin ng ligaya ang palagian naming pagtatagpo ng binata na tawagin na lang nating Jose. Sa sobrang kaligayahan ay napapansin na ng mga kapatid ko at ng mga magulang ko na tila ba iba ang kislap ng mga mata ko nitong mga nakaraang araw. Ang hindi ko alam, pinasubaybayan na pala ako ng tatay ko sa mga kuya ko para tignan kung ano bang nangyayari at sobrang ligaya ko. Noong una, wala akong kaalam-alam sa pag-iespiya sa akin ng mga kapatid ko. Nalaman ko na lang nang minsang nakaupo kami ni Jose sa ilalim ng puno ng akasya. Nagulat na lang ako nang biglang sumugod yung panganay naming kapatid sa kinauupuan namin ni Jose.
Nagsisisigaw siya noon at itinatabo yung kaulayaw ko na parang nagpapaalis ng aso. Mukhang naninindak yung kuya ko noon pero nang tignan ko yung mukha niya, parang baliktad. Parang siya yung takot na takot at itinataboy si Jose. Kinagabihan, nagtipon-tipon kaming pamilya para pag-usapan ang nangyari. Galit na galit yung kuya kong ikinikwento ang lahat. Okay lang sana sa akin. Tatanggapin ko yung galit nila pero nung sinabi ng kuya ko kung anong itsura ni Jose, doon ako umalma. Sabi ni kuya, may kausap daw akong maligno. Nakaupo daw sa tabi ko ang isang napakaitim na lalaki na halos wala ng saplot. Parang may nakatabing lang na tela sa pribadong parte ng katawan. Tuwang-tuwa pa daw ako habang hinihimas-himas yung mukha ko. Sabi ko, grabe naman atang panlalait yun. Hindi naman ka ako sobrang itim ni Jose. Sa paningin ko kasi noon, kayo manggilang siya. Normal na kulay. Pero sabi ni kuya, mabuti nga daw sana kung kayo manggi. Kahit nga daw magsasaka ang patulan ko, wala silang pake. Pero ito daw, parang uling yung balat sa itim. Tapos pulang-pula yung mga mata. Wala namang dahilan para magsinungaling yung kuya ko. Isa pa, nung nakaengkwentro niya si Jose, kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot habang tinataboy niya ito palayo sa akin. Walang sinayang na oras ang mga magulang ko at nagpatawag agad ng albularyo. At yun nga, nakitang nakursunadahan ako ng isang maligno. Binigyan ako nito ng mga pangontra upang hindi na makalapit pang muli sa akin ang malignong si Jose. Maging ang kahit ano pang masamang elemento. Hindi na din ako pinayagan pang tumambay sa likod bahay namin at dumalang na din ang pag-uwi ko sa Albay matapos noon. Mabuti na nga lang daw at naagapan agad kasi kung hindi, malamang ay sisimulan na akong kunin nung malignong si Jose. Matapos naman po noon ay wala na akong ibang naging experience sa mga engkanto at maligno. Pero hindi pa din pala ako naging ligtas sa mga ligaw na kaluluwa kahit dito sa Canada, magpasa hanggang ngayon. Hayaan mo at ipadadala ko din at nang may mapakinggan pa ang iba nating mga kabayan dito sa channel mo. Salamat sa pagbabasa ng kwento at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Naniniwala ba kayo sa kulto? Nung una, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Pakiwari ko noon, trip-trip lang yan ng mga matatanda para manakot ng mga tao. Kumbaga, parang sinaunang barkadahan lang. Ngunit nang iba ang tingin ko sa mga ganitong bagay, nang matuklasan ko na ang sarili kong lolo ay miyembro pala ng isang kulto. Tawagin niyo na lang po akong Andrea. Nanay na ako na may asawa, syempre, at 2 anak. 2015 nung sumakabilang buhay yung lolo ko sa edad na 97. Sayang nga ako at hindi pa siya umabot ng 100 years old para makuha pa niya yung regalo ng gobyerno sa kanya na 100,000 tsaka cake. Biro ko yun palagi sa kanya nung nasa ospital pa siya. Kako, magpalakas siya para kapag nakuha na namin yung pera, maipapasyal ko siya at mabibilihan ng mga gusto niya. Laking lolo at lola kasi ako nung bata pa ako dahil sa ibang bansa nagtatrabaho ang mga magulang ko. Sa Olonga po ako lumaki kasama ang 2 matanda. Sila ang nagsilbi kong mga gabay at magulang noong lumalaki ako. At laking pasalamat ko kasi maliban sa suporta ng mga magulang ko sa pinansyal na pangangailangan, ang lolo at lola ko ang nagpuno ng gabay at pagmamahal na hindi naibigay ng mga magulang ko. Sa madaling salita, lumaki akong kontento sa buhay na meron ako. Ayos naman dun sa bahay ni na lolo sa Olonga po. Ngunit ang pinagtakhan ko lang, hindi talaga maubos-ubos ang mga bisita nila
As in halos araw-araw. Naaalala ko pa noon kapag may tinatawag silang prayer meeting sa bahay. Ako pa yung nagsisilbi ng merienda. Hindi ko pinaghinalaan yun kasi ang ginagawa lang naman nila kakanta-kanta. Tapos minsan may mga sumasayaw sa gitna. Yung mga hinihimatay kapag nagdadasal sila. Yung mga ganong bagay ba? Nung medyo tumanda na ako, doon ako nagsimulang mag-usisa sa mga bagay-bagay na ginagamit nila sa mga prayer meetings. Pamilyar naman kasi ako sa mga gamit sa simbahan tulad ng rosaryo, Biblia, tsaka mga kung ano-ano pang parapernalya na ginagamit kapag may misa. Ngunit yung kila lolo, iba yung itsura. Tuwing bago magsimula yung prayer meeting, nagtutulong-tulong kaming tatlo para takpan ng puting tela yung buong harapan ng sala namin. Tatanggalin namin yung divider kung nasaan yung TV para mas malaki yung espasyo nila kasi mahigit 10 yung laging dumadating sa bahay. Pagkatapos namin gawin yon, ilalabas na yung altar na ginawa ni Lola. Pero take note, hindi krus o kahit anong santo yon. Para siyang malaking tabla ng bato na may nakaukit na mata sa gitna. Pagkalabas nun, maglalagay kami ng mga candy sa paligid ng altar tsaka mga kandila. Sisindihan namin yun isa-isa at naaalala ko pa na matapos namin yung sindihan, luluhod si Lolo na pormang magdadasal. Itataas ang 2 kamay, yuyukod at hahalik sa sahig. Senyalis yun na patapos na kaming mag-ayos. Mamadaliin na ako noon ni Lola na ihanda ang mga pangmeryenda, mga sandwich, minsan naman mga kakanin, tinimplang juice. Minsan pag nakapagpapadala yung mga magulang ko, soft drinks. Paulit-ulit yun hanggang sa sumakabilang buhay, si Lola. Hindi ko alam, parang biglang nawala ng gana si Lolo nang mawala si Lola. Namatay sa sakit si Lola. Autoimmune disease daw sabi ng nanay ko. Walang gamot at kung meron man, sobrang mahal. 89 years old namatay si Lola at simula nun, parang nalanta na sa buhay yung lolo ko. Kahit nga wala na ako dun sa bahay na yun, nabalitaan ko na patuloy pa din nilang ginagawa yung mga prayer meetings nila, sabi nung kapitbahay namin. Matapos yung libing ni Lolo, nagkausap-usap kami ng mga magulang ko. Naikwento ko sa kanila yung ganong gawain nung 2 matanda nung nabubuhay pa sila. Natawa yung nanay ko at sinabing, ginagawa pa din pala nila yun? Tinanong ko kung ano ba yun. Sabi ng nanay ko, kulto daw yun dati sa amin. Ang pangako nila, kapag sumali ka sa samahan, kahit anong hiling mo ay kayang tuparin ang sinasamba nila. Kung mas masigasig ka raw, mas malaki ang tsansa na marinig ang mga kahilingan mo. Sinabi na lang din ni Mama na alam ko naman daw siguro kung anong kahilingan ni Lolo. Napatigil ako at napatahimik. Naramdaman ko ang unti-unting pagtulo ng luha mula sa aking pisngi. Napatingin ako kay Mama at wala siyang ibang sinabi. Binigyan niya lang ako ng makahulugang ngiti. Ngayon alam ko na. Kaya pala sobrang sigasig nila sa mga prayer meetings ay para pagalingin ng kung anumang yung sinasamba ng kulto ang sakit ni Lola. Hindi ko naman din sila masisisi kasi una, mahal ang pagpapagamot lalo na at nasa probinsya kami. Kung may pampagamot man, wala naman ding makitang gamot kahit nga ata saan dito sa Pilipinas. Inisip ko na lang na maganda naman ang intensyon ng 2 matanda sa ginawa nila. Wala din naman akong nakitang taong sinaktan nila o pinatay o kahit inialay. Sobrang bait din ng 2 matanda na yun na hindi mo paghihinalaan na sumasali pala sa mga kulto. Matapos mamatay ni Lolo ay sinunog namin lahat ng mga kagamitan niyang may kaugnayan sa kultong yun
para na lang din maalis kung may mga nakadikit mang masamang espiritu doon. Miss na miss ko na silang dalawa. Pero kahit sa sarili ko, hindi ko magagawang sumali sa kahit ano pa mang kulto. Ako nga po pala si Gio. Palayo ko po yan simula nung bata pa ako. Summer ng 2010 nangyari itong kwentong to. Umuwi kami ng pamilya ko sa probinsya ng tatay ko sa Bohol. Hindi ako ipinanganak o lumaki doon. Ngunit madalas naman ang pag-uwi namin sa Bohol, lalo na kapag summer o may mga salo-salo ang pamilya. Kaiba sa karaniwang pamilya. Siguro napapansin nyo din yun. Kadalasan, mas malapit ang isang pamilya sa mga kamag-anakan ng nanay. Ngunit sa kaso namin, mas malapit kami sa pamilya ng tatay ko kasi noon pa man na hindi pa sila kasal. Ayaw na ng pamilya ng nanay ko sa tatay ko. Kahit ngayong kasal na sila at 3 na kaming magkakapatid, halos hindi pa din sila nagpapansinan. Sinisisi din kasi nila yung pagpapakasal ng nanay ko na nagbigay daw ng matinding kalungkutan sa mga magulang niya na hanggang sa mga huling sandali hindi siya napatawad. Parang itinakwil na nga siya. Naging pangalawang magulang na ng nanay ko yung mga magulang ng tatay ko na itinuring siyang sarili nilang anak. Kaya kahit tanungin ng paulit-ulit yung nanay ko kung saan niya gustong umuwi, sa Bohol pa din siya pupunta. Hindi naman ito kaso ng mahirap yung tatay ko at mayaman naman yung nanay ko. Hindi ganun. Talagang strikto lang talaga yung mga magulang sa mother side. Isa pang dahilan, may inareglo na daw kasi silang dapat mapapakasalan ng nanay ko doon sa kanila. Sobrang kahihiyan siguro, kaya hindi na siya nagawang kausapin ulit. Ayon sa nanay ko, nakahingi naman daw siya ng tawad, maging yung tatay ko. Pero wala daw talaga, itinaboy lang sila. Maganda naman yung lugar namin sa Bohol. At least para sa amin. Naging pahingahan namin yung lugar na yon mula sa magulong syudad. Sariwa ang hangin at malalapit ka talaga sa kalikasan. Ngunit sa likod ng ganda at katahimikan ng lugar, hindi mo din maiiwasang marinig ang mga kwento ng mga engkanto, aswang at mga multo. Noon pa man, paulit-ulit ko nang tinatanong yung tatay ko kung may mga nararanasan ba silang ganoon doon. Ngunit palagi lang naman niyang pinabubulaanan. Simula pa daw ng mga bata pa sila, wala naman silang nararanasan ng mga ganong bagay. Huwag ko na lang daw pakinggan yung mga ganong kwento, lalo na at hindi ito totoo. Ngunit kung anong kakulangan sa pagkwento ng tatay ko, siya namang pinupunan ng mga lolo, lola, tito at tita at ng mga pinsan ko. Kung ano-anong kwento ng kababalaghan ang mga naririnig ko sa kanila. Imbis na matakot, tuwang-tuwa akong makarinig ng mga ganong kwento. Mga nilalang na akala mo katang-isip lang, pero nagpapakita din pala talaga sila sa mga piling tao. Dala na lang din siguro ng natatak na sa utak ko na katang-isip lang ang mga kwentong yan, kaya hindi ako natatakot. Ngunit nung uwi naming yun, doon ko napatunayan na totoong-totoo pala ang mga kwento. Tulad nga ng sinabi ko kanina, madalas-dalas din kaming umuwi doon sa Bohol. At nung mga huling uwi namin, komportable naman ako sa paligid, lalo na sa tinutulugan naming kwarto. 2010 to, 17 years old na ako. May isip na, malapit na akong mag-legal age at tiwala naman ako sa mga narinig at nakita ko nung gabing yon. Maaga kaming natutulog kapag nandoon kami. Wala naman kasi kaming ibang gagawin paglagpas ng 8:00 ng gabi. Nung mga edaran ko na yon, mahilig akong magbasa ng mga comics. Dahil nga alam kong wala naman akong ibang gagawin doon, marami akong comics na dala para basahin kapag naiinip ako. Tuwing gabi, bilang pampaantok,
Nagbabasa ako. May maliit akong ilaw na nakabukas sa gilid ko lang para hindi naman maistorbo yung mga natutulog. Mga bandang 11:00. Nagising yung nanay ko para magbanyo. Nakita niya akong gising pa at nung makabalik siya, napagalitan ako at pinilit na matulog na. Hindi ko nga din ba maintindihan kasi para akong namamahay nung gabing yun. Hindi talaga ako makatulog kaya basa lang ako ng basa at nagbabaka sakaling antukin din. Pinatay ko na yung maliit kong ilaw at ibinaba yung binabasa ko. Nakahiga lang ako noon pero gising na gising pa. 20 minutos na siguro ang lumipas nang nakarinig ako ng sumisigaw sa labas ng bahay. Sigaw yun ng sigaw na parang humihingi ng tulong. Nung una, hindi ko pinapansin. Ngunit habang tumatagal, palakas ng palakas yung sigaw ng taong yun hanggang sa tinatawag na niya yung pangalan ko. Napaiktad ako sa kinahihigaan ko nung marinig ko yun. Ang unang pumasok sa isip ko, baka tiyuhin ko o baka si lolo na humihingi ng tulong. Napaupo ako at dahan-dahang ginising sina mama at papa. Ayoko din kasing magingay kasi magigising din yung mga kapatid ko na katabi lang nila. Unang nagising si mama at sumunod si papa. Tinanong nila ako kung anong nangyayari. Nakahiga pa sila nun. Sinabi ko na pakinggan yung tunog na galing sa labas. Dinig na dinig nila mama at papa yung sumisigaw at sakto ding tinatawag yung pangalan ko. Kahit madilim sa kwarto namin, kitang-kita ko yung pagbalikwas ng katawan ni papa mula sa higaan. Sabi ko bubuksan ko na yung ilaw at bababa na. Pinigilan ako ni papa at sinabing huwag akong lalabas ng kwarto. Doon lang daw ako hanggang matapos ang gabi. Sa totoo lang, kinakabahan na ako noon. Unang tanong ko kay papa kung aswang ba yun. Sabi naman niya, hindi daw. Ngunit mas malala pa daw ito sa isang aswang. Hindi ko na maintindihan ang nangyayari. Lumapit na sa akin si mama at niyakap lang ako habang si papa naman ay sinisiguradong nakasarado ang mga bintana at pinto. Sinabi ni papa, naligtas naman daw kami sa loob ng bahay. Hanggat maaari daw ay wag kong papakinggan ang pagtawag sa akin at wag na wag daw akong lalabas kahit may kasama pa. Para akong tinotorture nung gabi na yon kasi hindi talaga tumitigil yung tao sa labas sa pagsigaw ng pangalan ko. Hindi din ako nakatulog. Kinaumagahan, nag-uusap-usap sila patungkol sa nangyari nung gabi. Nakikita kong tumatango-tango yung lolo ko habang kinikwento ni papa ang nangyari. Sabi ng lolo ko, mga engkanto daw yun na nag-aanyong tao. Nangihingi ng tulong mula sa kakahuyan at kung sino man ang kumagat sa patibong na ito, siguradong hindi makakaligtas. Kadalasan daw alam nila yung pangalan ng taong gusto nilang puntiryahin. At nung gabing yun, ako ang gusto nilang kunin. Parehas na araw, may nagpuntang manggagamot sa bahay namin at binigyan ako ng pangontra sa mga nilalang na ito. Minsan daw kasi, lalo na kapag nasa labas, may mga nilalagay silang mga bagay katulad ng halaman, bato o kung anumang gamit na kapag nadala mo ito sa loob ng bahay, parang binibigyan mo sila ng permiso na pumasok sa loob. Sinabi sa akin ng albularyo na dahil may proteksyon na ako, kahit makadampot pa ako ng bagay na mula sa mga engkantong ito, hindi nila ako magagalaw. Pinigyan din niya yung mga kapatid ko, maging yung mga magulang ko noon. Dinasalan din niya yung bahay para kung sakali mang may makapasok sa loob, hindi kami nito masasaktan. Kakaibang experience tong nangyari sa akin na sadyang hindi ko makakalimutan, maging ng mga magulang ko. Magandang gabi sa mga tagapakinig ng channel na to.
Tawagin niyo na lang po akong Bebang. Ibabahagi ko lang yung naging experience ko noong 10 taong gulang pa lang ako. Nakatira pa kami nito sa Laguna. Ito yung isa sa mga experiences ko na magpasa hanggang ngayon. Nagdadala pa din sa akin ng takot at bangungot sa tuwing maaalala ko. Nung bata pa ako, madalas kaming maglaro ng mga kaibigan ko sa labas lang ng mga bakuran namin. Nag-iisang anak lang kasi ako, kaya ang itinuring kong mga kapatid ay yung mga kalaro ko. Palibot-libot lang kami dun sa lugar namin at naghahanap ng bagong mga gagawin at lugar na paglalaruan. Kahit kadalasan, hindi ako pinapayagan ng mga magulang ko na maglaro malayo sa bakuran namin. Tumatakas talaga ako para makasama sa mga kalaro ko. Hindi naman nila ginagawang pigilan ako maglaro nang wala lang. Nag-ugat kasi yun. Nung 4 na taong gulang pa lang ako, naging lapitin ako ng mga duwende. May mga imaginary friends ako na gusto akong kunin. Nakumpirma ng mga laman lupa yun nung halos hindi na ako makagulapay dahil linggo-linggo lagi ako nagkakasakit. Wala namang makitang mali kapag dinadala ako sa ospital. Kaya ang huling paraang naisip ng mga magulang ko, ilapit ako sa isang manggagamot sa albularyo. Doon natuklasan na yung mga tinatawag kong kaibigan na ako lang ang nakakakita, mga laman lupa pala. Ayon pa sa manggagamot, ayos lang naman daw kung mabubuting engkanto ang mga naging kalaro ko. Ngunit sa kasamaang palad, mga itim na duwende daw ang palaging nakadikit sa akin at gusto akong kunin mula sa mga magulang ko. Sa pagkakatanda ko, Biyernes Santo ito nangyari. Nagpaalam ako kay nanay para maglaro sa labas. Dahil alam naman niyang hindi ako papapigil sa kagustuhan ko maglaro, wala na siyang nagawa. Ngunit ang kabilin-bilinan niya sa akin ay wag na wag daw akong lalayo sa bahay namin. Pamahiin din kasi ng mga matatanda sa probinsya namin na kapag Biyernes Santo, patay si Kristo. Dahil bata pa ako noon, hindi ko pa lubos maisip ang konsepto ng mga pamahiin. Sa isip ko, kwento-kwento lang ang mga yun at malayo sa katotohanan. Sa madaling salita, hindi ako nakinig sa utos ng nanay ko. Matapos akong payagan ay agad akong tumakbo papunta sa mga kaibigan kong naghihintay lang sa labas ng bakuran namin. Sa mga una naming laro ay tanaw ko pa din si nanay habang nag-aasikaso sa bahay at tumutulong maghanda ng merienda para sa nagaganap na padasal sa katabing bahay lang. Para din kasing compound yung lugar namin. Yung katabing bahay na yon sa kapatid ng nanay ko. Maya-maya pa, tila nainip na kami ng mga kaibigan ko sa nilalaro namin. Suhestyo ng isa na maghabulan na lang daw kami na siya namang silang ayuna ng lahat. Halos hikain ako sa kakatakbo sa hindi sementadong lupa sa harap ng bahay namin. Pero ayos lang. Hindi naman mapantaya ng sayang na idulot ng larong yun sa aming magkakaibigan. Hapong-hapo kaming tumigil nung hindi na namin halos makita ang kalsada dahil sa alikabok. Sabi pa nga nung isa sa amin, nagugutom na din daw siya at gusto ng merienda. Napaisip ako at sinabing, may malaking puno ng mangga kami sa likod ng bahay na namumunga na din. Pwede kaming tumambay doon, mamitas ng mangga at magmerienda. Tuwang-tuwa yung mga kaibigan ko sa ideyang yon. Kumpul-kumpul kami naglakad papunta sa likod ng bahay namin. Nakita pa nga kami ni nanay na tila ba napapatawa din sa itsura naming magkakaibigan. Pagdating namin sa puno ng mangga, dali-dali nang umakyat yung mga kaibigan naming lalaki. Sunod-sunod na nahulog yung mga mangga mula sa puno na siya naman naming pinupulot. Siguro mga 4:00 na noon ng hapon. Kanya-kanya na kaming upo sa ilalim ng puno ng mangga. Dahil nga pagod at busog, nakaramdam na ako ng pagkaantok.
Ngunit iba ito sa antok na nararanasan ko tuwing tanghali kapag pinapatulog ako ni nanay. Para akong nahihilo. Umiikot ang paligid at tila ba may matinis na tunog na pilit tumutusok sa tenga ko. Akmang pasandal ako sa puno, bigla akong napaupo. Pakiramdam ko noon na para akong nahulog sa bangin. Nag-aagaw na kasi yung antok ko. Normal naman ang paligid, ngunit ang katakataka, wala na akong kasama. Wala na yung mga kaibigan ko. Hindi ko na rin naririnig yung nagdadasal. Wala na yung mga kamag-anak ko. Wala na sila nanay at tatay. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaupo at lumingalinga sa paligid. Pilit kong inuunawa kung bakit sa isang iglap lang ay biglang naglaho ang mga kasama ko. Nagsimula akong isigaw isa-isa ang mga pangalan ng mga kalaro ko. Pilit silang hinahanap sa paligid ng puno ng mangga. Nung walang tumutugon sa mga pagtawag ko, nagsimula ako nang hanapin sina nanay at tatay. Tumakbo ako pabalik sa bahay namin at isa-isang tinignan ng bawat sulok. Ngunit wala ako nakita. Tila ba naiwan ako ng mag-isa sa buong barangay namin. Nagsimula na akong balutin ng kakaibang takot at lungkot at unti-unti nang tumulo ang luha mula sa aking mga mata. Napaupo ako sa harap ng bahay namin na nakaharap sa kalsada sa labas lang ng bakuran. Mga 5 minuto siguro ang lumipas nang makarinig ako ng tinig ng isang babae. Naririnig ko ang pagbungis-ngis niya sa aking harapan. Nang marinig ko yun, nabuhayan ako ng loob. Sa isip ko, baka hindi ko lang nakita yung ibang tao at nung naghahanap ako kanina. Ngunit pag-angat ko ng aking ulo, ibang tao o nilalang yung nakita ko. May isang babae na nakatayo sa harapan ko. Mahaba ang kanyang suot na damit, kulay puti na may halong ginto. Hapon na noon ngunit tila ba nagliliwanag ang babaeng ito na parang araw. Nakakasilaw ang presensya niya. Maliban sa kanyang kakaibang kasuotan, may putong pa ito sa ulo, parang korona. Dahan-dahan akong napatayo mula sa kinauupuan habang nakatitig sa babaeng ito. Mukha naman siyang mabait, ngunit ang hindi mawala sa isip ko ay ang kakaibang ngiti nito sa kanyang mga labi. Hindi ko masabing makatotohanan ang kanyang ngiti. Parang nagbabadyang kasamaan sa likod ng mabuting presensyang ipinapakita niya sa akin. Dahan-dahang lumapit ang babaeng ito sa akin. Bawat hakbang niya papalapit ay sinusundan ko naman ng hakbang palayo. Tila ba itinatakwil ng katawan ko ang nakikita kong kabutihan mula sa kanyang kasuotan at presensya at pilit ipinaparamdam sa akin ang takot. Ramdam siguro ng babaeng ito ang takot sa aking mga mata, kaya't ang sambit niya sa akin ay huwag ka matakot. Gusto lang naman kitang makita, anak. Sa pagtataka sa narinig, sinabi ko sa babae na hindi niya ako anak. Binanggit ko pa ang pangalan ng nanay at tatay ko sa kanya, ngunit pilit niyang iginigiit na ako ang anak niya. Ang kanina'y mahinang paglalakad ay napunta sa pagtakbo papalapit sa akin. Kitang-kita ko ang hirap ng babaeng itong balansihin ang sarili niya sa haba ng suot nitong damit na sumasabit sa kanyang paa habang sinusubukan nitong tumakbo. Nang malapit na siya sa kinatatayuan ko, ay bigla itong nadapa. Habang nakayukod at naririnig ko ang panggigigil nito sa kanyang boses habang inuulit ang katagang, "Anak kita, anak kita." Takot na takot akong nakatayo sa harap ng pintuan namin. Hindi ko alam ang dapat kong gawin ng mga oras na yon. Maya-maya pa ay unti-unting inilahad ng babaeng ito ang kanyang tunay na anyo. Ang kaninang maamong muka ay unti-unting nagsakahoy. Pulang-pula ang mga mata na nanlilisik na nakatingin sa akin.
Maging ang kanyang malaporselanang kutis na nagliliwanag na parang araw ay naging tuyot. Nagsihaba ang mga daliri niya na parang sanga ng mga puno. Nung mga oras na yon ay wala na akong ibang maisip na ibang gawin kung hindi ang magtatakbo palayo sa nilalang na ito. Hindi ko na tinitignan noon yung dinadaanan ko dahil habang tumatakbo ako ay nakalingon ako sa likuran upang tignan kung sinusundan ba ako ng nilalang na to. Hindi ko na napansin na malapit na pala ako sa bakal na sampayan sa likod ng bahay namin. Sumunod kong naramdaman ay ang paghampas ng ulo ko sa bakal na sampayan. Hilong-hilo ako noon at hindi na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising ako, nakalong-kalong ni nanay habang pinupunasan naman ni tatay ang katawan ko. Inaapoy na ako ng lagnat noon. Ayon sa nanay ko, bigla daw nagsigawan yung mga kalaro ko nung nasa puno kami ng mangga. Nagulat na lang daw kasi sila nang bigla daw akong nawalan ng malay matapos naming maupo sa ilalim ng puno. Puting-puti daw yung mga mata ko hanggang sa bigla na lang daw akong nagkumbulsyon. Agad daw akong isinugod noon sa pinakamalapit na ospital. Ngunit pagdating doon ay wala naman daw silang makitang mali. Kung hindi, mataas na lagnat lang. Nung medyo bumaba na raw yung lagnat ko ay pinauwi na din kami nung parehas na araw. Tinanong ko sa nanay ko kung anong araw na ba yun. Sabi niya, linggo na daw. 2 araw din akong hindi nagigising. Hindi ko din lubos maisip yung pangyayaring yun. Sa mga naranasan ko, tila ba ilang minuto lang yung engkwentro ko sa nagliliwanag na babae. Ngunit dito pala, halos 2 araw na akong walang malay. Ikinuwento ko kina nanay at tatay ang nangyari. Agad silang nagpatawag ng albularyo. Ayon dito, isang pamilya daw ng mga engkanto ang gusto akong kunin at gusto akong gawing anak nila. Mabuti na nga lang daw at hindi ako nahikayat sumama. Dahil kung nagkataon, baka hindi na ako muling nagising at maging dahilan yun ng pagkamatay ko. Makalipas siguro ang ilang buwan ay umalis na din kami sa Laguna at lumipat na ng ibang lugar upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari. May ibinigay ding mga pangontra ang albularyo sa amin upang hindi na ako muli pang matunto ng pamilyang engkanto. Sa ngayon, ay matahimik naman ang buhay ko at wala nang mga umaaligid na masamang elemento. Sana nga ay hindi na ulit ito mangyari sa akin, lalo na ngayon na may sarili na din akong inaalagaang pamilya. Nakipiesta kami noon sa probinsya ng kaibigan namin sa Cebu. Doon na lang kami nagdesisyong magpunta para makapagbakasyon na din. Iniisip din kasi namin yung mga magagastos kung magdo-do-it-yourself travel kami. Kaya mabuti ngang nag-aya ang kaibigan namin. Libre na ang tirahan, libre pa ang pagkain. Anthony nga po pala ang pangalan ko. 4 kaming nagpunta sa Cebu nung piyesta na yon. 3 kaming tubong Luzon dito sa Maynila at pang-4 naman yung kaibigan naming nagyaya sa kanila. Walang mapagsidlan noon yung pagka-excite namin sa magiging biyahe dahil unang beses naming lahat makapunta sa Cebu, lalo na sa bahay ng isa sa mga kakilala namin. Kahit naman kasi may mga trabaho kami, hindi naman kasya sa sweldo namin na magkaroon ng pang-budget na pang-travel sa ibang lugar. Kaya kinagat na namin ang pagkakataong ito dahil pamasahe lang ang gagastusin namin. Dumating na nga ang araw ng paglipad namin sa Cebu. Nag-eroplano pa kami noon kasi hindi pa din kami nakakasakay ng eroplano. Napakasaya naming magkakaibigan kasi maraming bagay na nangyari na unang beses naming mararanasan. Pagkalapag namin sa airport ng Cebu, sinalubong kami ng isa sa mga pinsan ng kaibigan namin. Pangalanan na lang natin siyang Eric. Mabait si Eric. Unang pagkikita-kita pa lang namin parang matagal na kaming magtutropa.
May dala siyang maliit na jeep. Sa unang tingin nga hindi siya jeep. Parang maliit na L300 na truck. Pero kasyang-kasya lang para sa aming 5, maging yung mga bagahe namin. Tinanong kami ni Eric kung ilang araw kami doon. Nadaglian namang sinagot ng kaibigan ko na 4 na araw lang dahil matapos naming magpunta doon, dediretso na kami agad sa trabaho. Malayo-layo din pala ang bahay nila mula sa Cebu proper. Siguro mga 2 hanggang 2.5 oras din kami bumiyahe. Ngunit hindi na namin ininda yun. Tuwang-tuwa lang kami sa mga nakikita namin sa paligid. Ang sariwa ng hangin na hindi mo makukuha sa Maynila. Hindi din ganun kalakas ang signal ng telepono, kaya talagang mawawalan ka ng koneksyon mula sa magulong mundong kinagisnan namin. Pagdating namin sa kanila ay sinalubong agad kami ng mga magulang ng kaibigan ko. Binati kami isa-isa at tinulungan sa mga bitbit namin. Agad din kaming pinapunta sa kwartong tutulugan. Simple yung lugar. Maliit na barangay lang yon. Yung tipong para silang magkakakilala lahat. Kararating lang kasi namin. Ilang kapitbahay na yung pumunta sa bahay nila upang makipaghuntahan at ayain kaming kumain sa kanila. Ramdam na ramdam mo kasi ang piyesta sa lugar na yon. Nasa labas ang lahat at nagkakasiyahan. Makikita mo din ang iba na bitbit ang mga ipinakatay nilang hayop upang lutuin na panghanda. Hindi lang naman daw kami ang dayo nung piyesta na yon. Madami din kaming nakita ng mga bisita sa mga ilang mga bahay. Nasa kalagitnaan din ng barangay yung bahay ng kaibigan namin. Nasa sentro kami ng selebrasyon. Sa gitna ng kasiyahan sa parting yun ng lugar. Mapapansin mo doon na habang lumalayo yung tanaw mo mula sa kanila, paunti din ng paunti ang kaligayahan, lalo na sa bandang dulo. Tinanong agad namin kung bakit parang hindi ata sumasali yung mga nasa dulo ng barangay. Sabi ng kaibigan namin na hindi rin daw nila alam. Noon pa man daw ay ganun na yung mga bahayan sa dulo. Minsan daw, nakikita nila yung mga taga doon na dumadalo sa mga aktibidades sa gabi. Ngunit kapag umaga naman daw, parang walang naghahanda. Nagbiro pa nga ito na hindi pa daw ba sapat yung handa sa kanila at gusto pa daw ba naming mangapit bahay. Nagtawanan lang kami. Kinagabihan, hindi pa din maubo sa mga tao sa paligid. Karamihan kasi sa mga ito ay naghahanda ng mga sahog para sa mga lulutuin kinabukasan. Madaling araw pa lang daw kasi, gising na ang mga tao upang maghanda. Bilang mga bisita inistima talaga kami ng maayos. Nung gabing yun, naglabas ng alak yung tatay ng kaibigan namin na pinagsalu-saluhan naman namin kasama ang mga pinsan niya. Habang nagiinuman kami, napansin ko na may matandang babae na nakatayo sa entrada ng gate nila. Bukas lang yung gate. Tapos dun kami sa garahe nakapwesto na malapit lang sa gate na yon. Ilang minuto kami nang titigan ng matanda. Hanggang sa pinukaw ko na yung atensyon ng kaibigan ko at sinabing tila ba may kailangan yung matandang nakatayo sa labas. Akmang tatayo na yung kaibigan ko. Siya namang labas ng tatay nila mula sa bahay. Akala ko nga kaibigan nila yun. Ngunit nagulat ako nang biglang paalisin ito ng tatay niya na parang nagbubugaw ng asong kalye. Nang makaalis na yung matandang babae, lumapit sa amin yung tatay niya at nanghingi ng pasensya. Nakatira daw yun sa dulo ng barangay. Sa totoo lang, naawa din ako dun sa matanda. Inisip ko na baka gusto lang makisama sa piyesta. Ngunit agad din namang nawala sa isip ko yung nangyari. Tinunaw na ng alak. Kinabukasan, nagsimula na ang piyesta. Nag-umapaw ang mga pagkain at inumin. Matapos namin mag-agahan sa bahay ng kaibigan namin, lumipat naman kami sa kabila para magpanghimagas. Sa ibang bahay na din kami nagtanghalian at lumipat na din para magmerienda. Mga bandang 5:00 ng hapon,
Tinanong kami ng kaibigan namin kung gusto daw man namin maglibot-libot. May pupuntahan lang daw siya sa kabilang barangay. Mga kababata niya. Tinanong din naman niya kami kung gusto naming sumama. Ngunit mas pinili na lang naming manatili na lang sa kanila dahil hindi na kami makagulapay sa busog. Parang gusto na lang naming humilata maghapon. Mag-aalas 6 na noon nang magdesisyon kaming maglakad-lakad. Bago pa man kami makalabas sa pinto, sinabihan kami ng nanay ng kaibigan namin na huwag masyadong lalayo sa kanila at kung maaari, huwag kaming pupunta sa dulo ng barangay. Huwag din daw kaming kakain doon at tatanggap ng kahit ano. Dahil wala naman kaming alam dun sa lugar, sumang-ayon kaming 3 sa utos ng nanay ng kaibigan namin. Lakad lang kami ng lakad habang nagkikwentuhan hanggang sa hindi na namin namalayan na nasa dulo na pala kami ng barangay. Napatigil kaming lahat noon sa naamoy naming napakasarap na putahe. Noon lang kami nakaamoy ng ganon at kahit busog na busog pa kami, parang gusto pa naming kumain. Sinundan namin yung amoy at napabaling ang atensyon sa isang compound. Nakikita pa namin yung usok kung saan niluluto yung pagkain. Maya-maya pa ay may isang matandang babaeng lumabas mula sa compound. Kumakaway siya sa amin at inaaya kaming lumapit. Habang tinititigan ko yung matanda, sabi ko sa sarili ko na pamilyar yung mukha ng matandang yun. Hindi ko lang maalala kung saan ko siya nakita. Nang makalapit ay sinabi sa amin ng matanda na bukas ang bahay nila kung gusto daw naming maghapunan. Masarap daw ang niluto niya. Sa totoo lang, hindi ko na maintindihan yung sinasabi niya dahil una, hindi naman kami nakakaintindi masyado ng Bisaya. Pangalawa, nagahati yung utak ko kakaisip kung saan ko siya nakita. Maya-maya pa ay may lumabas pang 2 lalaki mula doon sa compound na abot din ang aya sa amin. Halos pilitin na nga kaming pumasok sa loob. Ngunit dahil nga sa hindi halos kami magkaintindihan, hindi din kami pumasok. Sinabi nung isa sa amin na inaasahan kaming umuwi bago mag-alas 7 ng gabi. Nagpaumanhin kami sa mga tao doon at umalis na. Habang naglalakad, bigla akong naaalala kung saan ko nakita yung matandang babaeng yun. Kinuwento ko sa mga kasama ko yung nangyari at kung paano pinaalis ng tatay ng kaibigan namin yung matanda. Sakto namang dating namin ay ang pagbabalik ng kaibigan namin mula sa kabilang barangay. Inaya na din kami nung nanay niya upang kumain ng hapunan. Sa kalagitnaan ng pagkain, nagulat na lang kami nang makarinig ng malalakas na katok sa pinto. Wala na din kasi halos bisita nung gabi na yon. Karamihan sa mga bahay, sarado na at sila-sila na lang magkakamag-anak ang kumakain. Yung tatay ang tumayo upang buksan ang pinto. Kita naman kasi mula doon sa pinagkakainan namin ang pinto. Kaya lahat kami nakatingin lang at nag-aabang kung sino ba yung kumakatok. Pagbukas ng tatay niya ng pinto, nagulat kaming magkakaibigan nang makita yung matandang babae kasama yung isa sa mga lalaki doon sa compound sa dulo ng barangay. May dala silang plato na nakabalot ng plastik. Sabi nung matandang babae, nagpunta daw kami doon sa tapat nila at hindi na nakakain. Kaya nagdala na lang daw siya ng pagkain para matikman daw namin. Akala ko nga papaalisin ulit yun ng tatay. Ngunit mabait nitong kinuha yung pagkain. Nagpasalamat at sinara ang pinto. Akala ko nga noon ihahain din yun sa amin. Ngunit nagdire-diretso yung tatay ng kaibigan namin sa kusina. Naghintay ng ilang segundo habang palingon-lingon sa paligid. Sabay itinapon yung ibinigay na pagkain ng matanda. Sa pagtataka, hindi ko na naiwasang tanungin kung bakit itinapon yung pagkain. Nangihinayang din kasi ako. Sabi ng tatay ng kaibigan ko, hindi kami dapat kumuha o tumikim ng kahit anong pagkain mula sa pamilyang yon. Dagdag pa nila, napapabalita daw
na aswang ang pamilyang yon. Sa talambuhay ko, noon lang ako nakarinig ng kwentong aswang na hindi kinuwento ng kahit sinong taga Maynila. Iba pala yung pakiramdam dahil nakita din namin yung pinaghihinalaang aswang. Iba din ang takot. Sinabi naman nila na hinala lang naman yon ng mga taga doon at wala namang solidong ebidensya na totoo ang mga haka-haka. Ngunit para na lang din sa kaligtasan ng lahat, mabuti nang sundin na lang yung mga nakagawian nilang gawin. May ilang araw pa kaming natitira doon at gabi-gabi, hindi na kami makatulog ng maayos. Kahit maliit na kaluskos, ay nagigising kaming magkakaibigan sa takot na makaengkwentro ang aswang. Mabuti na nga lang ay wala nang kakaiba pang nangyari maliban doon at ligtas naman kaming nakabalik dito sa Maynila.